na po yata mga kaibigan yung kinatatakutan ng mga DDS, no? Bago natin pag-usapan yon, basahin muna natin itong naging pahayag ni VP Sara at saka ni Senator Robin Padilla patungkol sa ICC. Sabi dito ni VP Sara, huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Sabi naman dito ni Senator Robin Padilla, such an issue should have already ended when the Philippines withdrew as a member of the ICC during the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ay sinabi niya kahit pa mismong Supreme Court na nagsabi na Philippines is obliged to cooperate with ICC. Nakalagay dyan, Philippines obliged to cooperate with ICC despite withdrawal, Supreme Court. Yun din po kasi nakalagay dun sa Rome Statute na tinatawag yata, no? Yung kasunduan na pinarmahan ng Pilipinas, isa nga sa nag-agree doon ay si then Senator Bongbong Marcos Jr., no? Nung 2011, if I'm not mistaken, isa siya sa nag-agree, pumirma na sumali ang Pilipinas. At isa sa kasunduan doon na kahit umalis ka na sa ICC, kung yung mga nagawang mali ng gobyerno nyo sa constituents nyo ay nagawa nung kayo miyembro pa, sakop pa rin kayo, meron pa rin jurisdiction ang ICC sa inyo, no? From the day na ginagawa yung krimen hanggang dun sa araw na umalis kayo, no? Hanggang 2019 yata tayo umalis, no? So from 2019 pabalik, backward, yung mga nagawang pagkakamali ng gobyerno, kung meron man allegedly, yon ang iimbestigahan at tutugunan ng ICC. No, yun po yung nakalagay sa kasunduan. Kahit umalis ka na, kung ginawa mo naman yung mga pagkakamali nung panahong miyembro ka, may pananagutan ka pa rin sa ICC. At kapag hindi tayo sumunod doon, malaki pong epekto nito sa ating ekonomiya, sa investments na ilalagak ng mga foreigners, sa imahe ng Pilipinas sa buong mundo. No? Doon sa naging pahayag ni VP Sara, evident, obviously, ICC yung pinatutungkulan niya doon, no? Hindi siya sang-ayon na makialam ang ICC or ang mga banyagang hukom, no, sa ating bansa. Pero wala tayong magagawa doon kasi nga kasali tayo ng ICC noon, pumayag tayo sa agreement, pumirma tayo at naggawa yung mga pagkakamali na gustong tugunan ng ICC or imbestigahan ng ICC nung panahong tayo ay kasali pa, no? So hindi po uubre ang ganyan kasi meron pong kasunduan. And meron pong dalawang resolution na sinusulong ang Congress, if I'm not mistaken, na naghihimok na kasalukuyang gobyerno na makipagtulungan or papasukin ng ICC, no? Pero ito po yung pinaka-latest na development na nakita ko dyan. Sabi dito ni DOJ Secretary Remulla says Marcos government to discuss rejoining ICC. Ayan na nga po, OMG. Ayan na nga po, ayan na nga siguro yung kinatatakutan ng Duterte camp at ng mga DDS, no? Kaya maraming gigil na mga DDS na vloggers ngayon, no? Grabe yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, no, kay VP Sara. Sa kanilang political situation ngayon, no, parang grabe yung dagok sa kanila yung dilema. Iniwan sila ng kanilang mga kapartido, no? Iniwan ng mga dating taga PDP laban, tapos sunod-sunod yung batikos sa kanila. And then ito yung dating narrative ng katandem ni VP Sara, yung Marcos government na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, hindi natin sila papapasukin, tila nagbabago na, no, opposite na. Ayun na yung naririnig natin. Kino-consider yung rejoining, pinapakinggan yung Congress. So ito po ay obvious, evident na labag ito sa kagustuhan ng mga DDS at hindi ito naaayon or hindi ito favorable kay dating Pangulong Duterte at kay VP Sara. Si VP Sara, along with other senators, ay nabanggit sa allegedly maiimbestigahan ng ICC, no? So, obviously, hindi ito makakapagpasaya sa mga DDS at sa mga supporters ni dating Pangulong Duterte, no? Ito ba yung ganti nila sa patuloy na pambabatikos ni dating Pangulong Duterte sa Congress, no? Yung mga pronouncement niya na hindi naaayon, no, sa policies ng gobyerno, ng kasalukuyang gobyerno. Mga pronouncement ni dating Pangulong Duterte na binabatikos, ino-oppose ang mga kasalukuyang polisiya or mga kasalukuyang nangyayari sa kasalukuyang gobyerno, no? So, ayun po yung nangyayari ngayon, no? Talagang kitang-kita natin yung lamat, no, sa pagitan na ng mga Marcos at ng mga Duterte. Wala na talagang unity, no? And eto, sabi diyan, wala daw nakita si VP Sara, no, nung hindi niya napansin, dinedma, hindi napansin, hindi kinamayan si House Speaker Martin Romualdez
Sa totoo lang, pag nagbabasa ako ng mga comment, maraming nakikisimpatya o naaawa kay House Speaker Martin Romualdez na parang tila hindi maganda yung trato, approach sa kanya ng pangalawang pangulo. No, yun po ay katunayan na merong hidwaan, no, at hindi maganda ang samahan ng mga leaders natin ngayon. At kapag patuloy silang ganyan, magsasuffer tayo pong mga Pilipino. Kaya naman bumabagal ang net inflow ng investment, bagsak ang kalidad ng edukasyon, mataas ang inflation, at eto po, ayan, bumaba ang kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 70% sa nakalipas na 8 buwan. So good luck na lang sa Maharlika Fund, no? So sa palagi ko, ito ay ang mga resulta ng mga hindi pagkakasunduan ng mga iringan ng ating mga pinuno dahil imbes na makapag-focus sila, nag-iiringan sila. Maalala natin yung sinare ko sa inyo. Merong senior high school graduate, magka-college na. Hindi pa rin nakakabasa, no? Parang pa-worse ng sitwasyon ng Pilipinas ngayon. So kung ako sa kanila, total naman sila yung nangako ng unity, magkaisa talaga sila, no? Kaso parang pare-pareho silang gumagawa ng mga aksyon para pabaksakin ng isa't isa. Sila mismo nagbabanatan, no? Nakakalungkot. Sana ma-realize sila na unahin nila ang mga Pilipino, ang bansa, kaysa sa mga personal na pakiramdam nila, mga personal na interest nila, no? Sa tingin ko, kung hindi titigil ang camp ng mga Duterte sa pagbatikos, no, mga DDS, especially mga kilalang vlogger, siguro yun yung magti-trigger talaga sa mga supporter ni BBM sa kasalukuyang administrasyon na gumawa ng mga hakbang, mga bagay-bagay para protektahan nila ang kanilang pamamalakad, ang kanilang gobyerno, no? Dahil kailangan din nilang mag-focus Kailangan din nilang magbigay pansin sa mga dapat nilang gawin para mapagtuunan ng pangangailangan ng bansa at ng mga Pilipino. Buti pa ito si Atty. Lenny sa Angat Buhay, no? Ayan, patuloy at sunod-sunod ang kanilang mga proyekto. Maring sa kanila, sa iba, sa kabilang kubol, simple at maliit na proyekto lang ito. Pero these projects, programs, nagbibigay po ito ng impact sa mga Pilipino, sa buhay ng mga Pilipino. No? Ito, sa welfare, sa education, ayan, meron silang ginaganap na reading program, no, for comprehension at saka pagbasa. Dahil alam naman po natin ang nangyayari sa kakayahan ng mga kabataan natin, mga estudyante natin pagdating sa pagbasa, no. Nakakatuwa na may NGO na tumutulong. Yan po. Puntahan niyo yung Angat Buhay page, basahin niyo po yung kanilang mga programa doon. So, sana ma-realize, no, ng Duterte and Marcos camp na put the Philippines and the Filipino first above all else. Unahin nila tayo kaysa sa kanilang mga political, personal interest at sa mga hidwaan nila. Hindi ito nakakatulong sa kanila at lalong-lalong hindi ito nakakatulong sa bansa. Ano pong masasabi niyo sa mga binahagi ko sa inyo? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.